Magandang araw mga kabahay. Today, pag-uusapan natin ang mga bahay ng ating mga kababayan na OFW sa Dubai. Silipin natin ang kanilang mga bahay na nagkakahalaga lang naman sa peso from 15,000 to 20,000 monthly na rent or mas higit pa. Panoorin natin ang kanilang mga tahanan sa abroad. Guys, baka isipin nyo dyan sa Pinas na masarap ang buhay dito sa abroad. Ganito ang tirahan ng ating mga kababayan dito sa Dubai. Alam nyo ba na magkano ang rate ng ganitong room? Nasa range lang naman ng 15 to 25,000 a month. Karamihan iniisip ng mga tao sa Pinas na malakondo ang bahay ng nasa abroad. Tulad ng may isang bed na solo sa isang room at private na washroom. Pwede naman pero sobrang mahal at iniisip nila gusto nila makaipon kaya magtitiis at magtipid para may maipadala sa pamilya sa Pilipinas. Ito ang realidad dito sa abroad. Para kang robot, araw-araw same cycle. Matutulog, magluluto, kakain, trabaho. Same cycle yan hanggang mamanhid ka na, sa katagalan, nakasanayan na ng lahat. Hindi biro ang pag-abroad. Minsan may mga kasama ka pa sa bahay na iba ang ugali, kailangan makisama ka kasi hindi lang ikaw ang nakatira sa bahay. Sa paglalaba, kailangan pumila ka din kasi marami din ang gagamit. Pati sa kusina, kailangan din makibagay ka kasi hindi lang din ikaw ang nagluluto. At kung natao na marami kayo sa bahay, marami ding ipis, madumi, lalo na halo-halo ang lahi ng nakatira sa bahay. Kaya iisipin nyo na sa bahay pa lang mismo, hindi ka talaga at home dito sa abroad. Kaya expected na lagi kang ma-homesick. Mamimiss ang mahalunti ang paligid, preskong hangin at masarap na lutong bahay. Imagine ang liit ng room na ito pagkasyahin mo ang iyong mga gamit. Para kang hindi makahinga kasi sa sobrang liit. Yung iba tinatawag itong caffeine room sa sobrang liit. At ang wall nito ay gypsum lang. Double walling, meaning maririnig mo mga ingay ng mga kasama mo sa labas. Kung sensitive ka naman sa ingay, malamang lagi kang magigising. Kasi maya't maya ang mga in and out ng tao. Kasi nga marami kayo. Imagine more than 10 people kayo sa isang bahay. Or kung makahanap ka mas mura baka nasa 20 pataas kayo lahat sa isang bahay. Pati pag CR madalian kasi kakatukin ka kasi may iba na naman nagagamit. Dito sa abroad, hinding-hindi ka talaga at home. Kaya kung may pamilya kayo sa abroad na gustong umuwi, yun ay dahil gusto nilang magpahinga. Hindi dahil uuwi sila dahil marami na silang perang maipon, kundi dahil sa namimiss nila ang kanilang kinalakihang tahanan. Iniisip nila, kailan ba kaya sila makakaipon at nang matupad ang kanilang mga pangarap na tahanan. Hindi biro ang tahanan dito sa abroad, lalo na kung nataon, wala kang trabaho. Kasi number 1 na pinakamalaking bayarin dito ay ang bahay. Mura ang pagkain, sa bahay ka naman magagasusan. May mga murang bahay, bed space lang, pero sa isang bahay, malamang sobrang dami kayo na mag-share. Masyadong crowded at lalong wala kang peace of mind. Maraming magagandang bahay dito kung gugustuhin. Pero hindi lahat pinalad na magkaroon ng malaking sahod, pambayad sa bahay. Meron man iba, afford man nila magrenta ng buong kwarto, pero nagiging practical din sila para may maiipon kasi iniisip nila tulugan lang naman. Mas gugustuhin na magtipid at magtiis kasi hindi habang buhay ang pag-abroad. Meron din naman iba kumukuha sila isang buong unit pero hindi nila sinusulo.
pinapaupahan din nila ang ibang rooms para may pandagdag din sa gastusin sa electricity at renta. Kaya sa mga nagbabalak mag-abroad at magpunta dito, huwag mo na kayong magpantasya na pagdating mo dito, mala-condominium ang bahay mo, lalo na't magsisimula ka palang magtrabaho. Yung mga ganitong room ay medyo upgraded ka na. Kumbaga mayroon pa nga iba na mas malala. Yung iba kurtina lang ang takip ng bed nila at wala silang privacy. Mas maganda nga ito kahit papano may sarili silang door. May lock yung room. Yung iba pati pagbihis nila sa bunk bed sila magbibihis. Ang mga room na ito ay tinatawag na partitions. Kasya lang maximum sa dalawang tao. Kaya pahalagahan ang bawat pera na naipapadala ng ating mga kapwa OFW.